Malaking good news kumanta ang World Gold Council, tinabla ang Palasyo Kongreso. Gold reserve ubos na. Siyempre itong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos. Ay grabe no? Ay nako, kung ano-ano na lang yung nababalitaan natin. Imbis na tayo ay pasulong, pabagsak ang nangyayari. Imbis na pala pataas pala. 'Di ba? Nasaan na kaya yung bangon, bangon, bangon Pilipinas? Wala na eh. Parang hirap na tayong makabangon. Hirap na nga yung bansa natin, mas lalo pa tayong nahihirapan ngayon. Ay nako. Bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Sinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto. Ayun pa sa kanilang article, pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official report. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Alam niyo kung tutusin, no? Ang daming administrasyon ang dumaan. Unquote. Yun no? pa sa Dali. Maraming administrasyon ang dumaan, pero hindi naman ganito kalala yung mga nagiging issue na nangyayari. No, hindi lang kasi basta-basta issue tong nangyayari na to eh. 'Di ba? Nakasalalay dito yung kayamanan ng ating bansa, 'di ba? Nakasalalay dito yung kinabukasan natin. Yun na lang. 'Di ba? Imbis na palaguin natin, 'di ba? Ipunin natin, palaguin, 'di ba? Kung kakailanganin, may magagamit. Wala eh. Walang nangyayari sa atin. 'Di ba? Hindi ka naman nakakabalita ng mga ganito gaano dati. 'Di ba? Kayo mga katunay, nakakabalita ba kayo ng mga ganitong klase dati, 'di ba? Hindi naman masyado. No? Although meron din namang mga issue about na mga pangunguraks, pero hindi naman ganito katindi. No? Dapat talaga ipaliwanag nila 'to. Sila tong mga nanunungkulan diyan eh. 'Di ba? Kasi sino ba mapuputukan nito? Alangan namang yang mga bagay na yan ay ibintang pa sa mga Duterte. 'Di ba? Kung ano yung nangyayari sa bansa natin. O so bakit nagbebenta ng mga ganyan kung totoo man 'yan? O bakit? Ano, baka na naman isisi nyo kay PRRD kasi siya yung naging presidente. Na ganito, wala na tayong pera, ganito, ganyan. O Mario Joseph naman, no? Hindi naman siguro ganyan katindi na dapat tayong masain. 'Di ba? Hindi ako nagtataka pagdating ng araw itong Pilipinas, talaga tayo wala na tayong maipagmamalaki sa iba eh. 'Di ba? Baka bigla na lang tayong bumagsak, yun ang nakakatakot eh. Kaya ako nagigets ko kung bakit si VP Sara talaga gustong-gusto nilang tanggalin sa pwesto. Dahil si VP Sara yung nananatiling kalaban, yung nananatiling pwedeng tumutol diyan. 'Di ba? Alam naman natin eh, 'di ba? Tutol si VP Sara do sa mga nangyayari kaya nga bumaklas. 'Di ba? Meron kasi mga alitap-tap na gumagawa ng hindi maganda, no? Na sinasabi niya. 'Di ba? Ayaw niyang madamay sa mga ganyan klaseng mga balita na 'yan. O ngayon nangyayari yung ganyang bagay. Dapat pinapaliwanag nila 'yan kung bakit nagkakaganito yung reserbang ginto natin na naibebenta. Kung totoo man 'yan o hindi, dapat ipaliwanag.
Isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Di rin napigilan ng sikat na political commentator na si Crisette Laureta Chu bigay ng kanyang komento patungkol dito. Ayon pa sa kanya, OMG, for the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons between January to June, decreasing the country's reserve by 15.69% to just 1. Patakin mo sa panahon ngayon, pati ba naman yung ginto natin, napapakailaman pa? 34.06 tons. Baka naman sa susunod, pati yung mga yaman natin mawala na lahat. Baka magtaka na lang tayo, yung Pilipinas hindi na sa atin pagising natin. Diba? Balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Hindi na iwasang magtanong, totoo ba ito at ano ba ang dahilan? Bakit tila may patagong bintahan na nangyari sa ating gold reserves? Dahil alam naman natin ang kahalagahan nito. Dahil ang ginto ay tradisyonal na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang tatag ng ekonomiya. At ito daw ay isang mahalagang financial safety net na ginagamit ng mga bansa para i-secure ang kanilang sarili sa mga panahon ng pangdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Yun yung sinasabi natin. Kumbaga yung mga reserbang ginto natin yan, kakailanganin natin yan pagdating ng araw. Kung sakasakaling tayo bumagsak, yan yung mga magpapabangon sa atin. Yan yung makakatulong sa mga kababayan natin. Pero ganito yung nangyayari, mantakin mo, ang daming naghihirap ngayon dito sa bansa natin. Tapos mababalitaan lang nila na ganyan lang. Di ba parang nakakawalang gana, no? Nakakawalang gana na kumilos, nakakawalang gana na mag-ambag sa inyo. Di ba? Parang kayo lang kasi yung nabubuhay. Di ba? Paano naman yung iba? Kasi pag hindi nyo nakikita, lahat ng mga taong nasa laylayan, lahat ng mga taong nasa ilalim, hindi nyo mararamdaman yung hirap na inaabot naming lahat. Hindi nyo mararamdaman yung hirap ng bawat Pilipino. Di ba? Kaya magagawa mo yung mga hindi magandang bagay na gagawin mo. Pero kung naiintindihan mo, kung nakikita mo, yung sitwasyon ng mga kababayan natin sa araw-araw, yung sitwasyon at kahirapan nila, no? Malamang hindi mo magagawa yung mga ganitong bagay. No? Kung iisipin mo yung tao, yung mga tao, 'di ba? Mas gusto mo pa tong pagyabungin, mas gusto mo pa tong ipunin, palakihin, no, paunlarin. 'Di ba? Dahil makakatulong 'yan sa mga tao. Yan ang hirap kapag sarili mo lang ang iniisip mo. Yung ikaw lang ang gustong mabuhay, ikaw lang ang gustong yumaman, ikaw lang lahat. 'Di ba? Hindi mo iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Kasi kayo, nanungkulan kayo diyan, no? Naupo kayo sa mga pwesto nyo dahil sa taong bayan, hindi dahil sa gusto nyo lang. 'Di ba? May mga pangako kayo sa taong bayan na kayo ang magiging sandigan at tutulong sa oras ng pangangailangan. Kaso nga lang, hindi ganyan ang nangyayari ngayon. 'Di ba? Kaya kawawa si Juan. Kawawa yung mga tao. Hindi nagiging credit sa mga tao kung ano yung nangyayari ngayon. Ang nangyayari lang sa kanila ngayon, ang nararamdaman nila ngayon ay yung kahirapan. 'Di ba? Kung sinasabi nyo na mahirap ang bansa natin nung bumaba si PRRD, no, nung umalis na sa pagiging presidente, no, kung sinasabi nyo ganon, mas lalong humihirap ang bansa natin ngayon. Hindi nyo ba napapansin yan? Baba ng halaga ng pera o inflation. Kaya tanong nila, bakit pipiliin ng Pilipinas ang isang bansang nakikipagbuno na sa tumataas na inflation, pagtaas ng utang at tila panggigipit sa ekonomiya? Yan ang hirap kapag puro steak ang inuulam mo.
ibenta ang ating reserbang ginto dahil ang pagbabawas ng reserbang ginto ay maaari daw humantong sa mga negatibong senyales sa mga international na pamumuhunan dahil ang ginto umano ay tinitignan bilang isang reserba ng huling paraan sa lakas ng pananalapi ng isang bansa. Kailangan ipaliwanag nila yan. Hindi nila pwedeng iwasan yan. Diba? Dapat malaman pa rin ng taong bayan at karapatan ng taong bayan malaman yan. Ang pag-liquidate di umano ng reserbang ito ay maaari di umanong magpahiwatig ng mas malalim na problema sa pananalapi sa mas mataas na inflation, pagbaba ng halaga ng pera at pagtigil di umano ng paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Kaya tila lumilitaw daw ngayon na ang gobyerno ay mas nakatuon sa mga panandaliang pag-aayos sa halip na gumawa ng isang permanente at responsableng patakarang pang-ekonomiya. Kitang-kita naman natin, puro panandalian lang naman yung solusyon na ginagawa nila. Gaya nung ayuda, 'di ba? Mantakin mo yung PhilHealth, 'di ba? Siniro budget. Yan pang matagalan 'yan. Maraming matutulungang mga kababayan natin 'yan. Ngayon lang nagkaganyan yung PhilHealth. Tapos nagkakaroon sila ng mga ayuda-ayuda, mga akap-akap. 'Di ba? Mas binibigyan nila ng prioridad yung panandalian lang na solusyon sa mga tao. Hindi sila gumagawa ng long-term solution para sa mga tao. 'Di ba? Yung kaysa magbigay ka ng mga ayuda, sayangin mo yung pera kakabigay buwan-buwan, no? At parang kinukonsinti mo yung tao sa pagiging tamad niya, mali yun. Dapat mas maganda, naghaano ka ng mga trabaho, nagdadagdag ka ng mga trabaho, nagdadagdag ka ng mga sweldo ng mga manggagawa. Diba? Dapat ganun, lifetime, binibigyan ng negosyo yung mga kababayan nating gustong maghanap buhay, yung mga wala sa buhay, gustong kumita, dapat ganun. Yun ang long-term solution, hindi panandalian. Kasi yung ayuda na yan, wala namang naitutulong sa mga tao yan. Ngayon ba, ang nangyayari kasi ngayon, no? Parang lagi na lang, no? Parang lagi na lang, yung short-term solution ng ginagawa ninyo. Na parang pag sinasabi nyo, hanggang 6 na taon lang tayo. 6 na taon lang tong solusyon na to. Di ba parang ganun lang? Kakasiguro sa kinabukasan. Parang temporary lang. Bansa. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, sabi na talaga ang gobyernong ito, mayaman na sana ang Pilipinas kung hindi lang sa mga buayang nakaupo na naghari-harian ngayon. Kailan ba gigising ang mga Pilipino na mostly ay kontento na sa kakarampot na ayuda? This is so sad. Habang ang ibang bansa ay nag-iimbak na mga gold reserve for future because they know that US dollar will collapse and be devalued anytime soon. Ang Pilipinas, sige ang benta para sa trilyong budget na pang-ayuda, travel, concert, party at pambili ng mga luxury item ng mga politiko. Yan kita nyo naman yung comment na yan. Ako nagtataka ako doon sa mga tao na galit sa mga Duterte at sinasabi na corrupt ang mga Duterte. Hindi namin iboboto yan, yung mga ng Duterte, kasi corrupt yan. Walang yan naman kayo. Ano to? Ano tong mga naririnig natin ngayon? Ano tong mga nababalitaan natin ngayon? Ano to? Kwentong barbero ba to? O ano? Diba? Hindi naman kasi lalabas yung mga ganyang klaseng balita kung walang pinanggagalingan. Kung walang pinagmumulan yan. Diba? Alam nyo, diba? Sino yung lumalabas na ganito na nagpapahirap sa bansa natin ngayon? Hindi ko naman sinasabi na nagpapahirap ng bansa. Pero nakikita natin, wala na si PRRD niyan, hindi na siya presidente niyan. Pero nakikita mo ang problemang lumalabas ngayon. Bakit kailangan natin magbenta ng ginto? Bakit kailangan nyo magbenta ng ginto? Bakit kailangan nyo ubusin yan? Diba? Saan nyo gagamitin? O yung sinabi nga nung nag-comment, sa ayuda ba? Sus Mariosep, uubusin nyo sa walang kakwenta-kwentang bagay? No, hindi ko naman sinasabing walang kwenta mamigay ng ayuda. Malaking tulong yan. Kung ang pagbibigay nyo nasa tamang paraan. Ang ibig ko sabihin tamang paraan, halimbawa, mayroong bagyo, may kalamidad, 'di ba? May mga ganyan, may mga pandemya, 'di ba? Magandang solusyon 'yan, yung ayuda, at hindi nakakapagtrabaho lahat ng mga tao.
doon natin kailangan yan. Pero kung nakikita nyo namang nagtatrabaho yung mga tao, hindi nyo na kailangang magbigay pa ng ayuda para konsintihin yung mga tamad na taong huwag maghanap buhay. Ganun yan. Diba? Parang kinukonsinti nyo sila na huwag na kayong gumalaw, papalamunin lang namin kayo. Basta sa eleksyon, ipapanalo nyo kami. Parang ang nangyayari kasi, ginagawa nyong mukhang pera yung mga tao. Ginagawa nyong mukhang ayuda yung mga tao na ayuda lang ang katapat ng mga yan. Pera lang, 3,000 lang yan. Atin na yan. Diba? Parang napakaliit naman ang tingin nyo sa mga tao. Kung ganyan lang. Diba? Nabibigyan ng bibigyan. Kung kayo nakakakita kayo ng mga kababayan nating maghihirap, bakit hindi nyo sila tulungan at bigyan ng long-term solution na pangkabuhayan, panghanap buhay para lalo silang makagalaw ng maayos? Diba? Para maging maayos ang buhay nila. Diba? Maraming paraan kung gugustuhin nyo. Samantala nila ang pagnanakaw kasabay ng gawa-gawa nilang mga issue sa mainstream media para hindi halata. Yayaman na ba ang Pinas? Nahuli na si Kibuloy at Guo? Magmumura na ba ang bayarin at bilihin? Masasagot na ba ang issue sa flood control? Nabangga ng barko. Selling a large amount of gold could be seen as a sign of economic weakness which could affect international credit ratings. Unquote. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa gold reserve ng ating bansa. Ayun, bago natin simulan ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na panonoorin natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Mac Hanas. Ayan, syempre supportahan natin yan, The General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Sa isang rally, I think sa Mandawi, Cebu, sa talumpati ng Pangulong Duterte, binanggit niya yan na marami nang naibebenta sa ating mga gold reserve. Nako. So yan, pumalag si Jose Castro na wala daw basihan si PRRD. So ang media rin, tinanong nila si Jose Castro nung una, sabi niya, hindi ko alam yung data. Tanungin namin sa Bangko Sentral kasi tinatanong kung kumusta ng gold reserve natin, ilan bang nabenta, ilan pa ang naiwan. So hindi alam ni Jose Castro. Tinanong nila ang BSP to. Meron ng pahayag ang BSP. Kailang malabo. Kasi ang tanong, ilang tons ang nabenta? Magkano ang nabenta? Ilan pa ang naiwan? Dapat ganun sana ang isagot nila sa taong bayan. Ito, pakinggan natin itong pahayag ni Jose Castro kung kumusta na ang gold reserve natin sa ating bansa. Then, i-compare natin sa statement, pahayag ng World Gold Council. Ayan. Okay? Dito natin malalaman ang tunay na kalagayan ng gold reserve sa bansa. Okay. So, ito si Claire Castro. This is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Handa na raw. Yung pahayag ng BSP na binasa ng Yosek, press officer, nasagot ba yung katanungan kung as of now, ilang tonelada ang gold reserve natin? Sa mga nakaraang taon, itong panahon ng Administrasyon Marcos, ilang tonelada ang naibenta nila? Kasi last year, Sabi no, tonelada na, no? kalagitnaan ng taon last year, nabigla na lang tayo naisiwalat na
ang Pilipinas nagbenta pala ng 24.9 tons of gold. Di natin alam. Mabuti na lang mayroong grupo na nagsiwala. Kaya yan talaga yung iniiwasan nila, yung mga ganyang grupo na nagsisiwalat. Kasi hindi sila makakilos ng maganda. Lalong-lalo na kung yung mga Duterte nandiyadyaan. Alam naman natin na mga Duterte talaga is kontrabandido talaga. Talagang kontra sila sa mga taong korap at umaagrabyado sa bansa natin. No, aminin matilat hindi. Kahit palabasin nilang masama yung mga Duterte, walang naniniwala. Kaya nga yung mga taong bayan hanggang ngayon, 'di ba? Naniniwala pa rin at sumisimpatya sa mga Duterte. 'Di ba? Kahit anong sabihin niyo sa mga Duterte na mga Duterte ganto, ganyan, ganyan, hindi kami naniniwala sa inyo. 'Di ba? Bigyan niyo kami ng isang matinding motibo para maniwala kami sa inyo. Itong nakikita namin, no? Charan, 'di ba? Ngayon lang nangyayari yung mga ganyang bagay, nagugulat na lang tayo lahat. Nakapagbenta na pala ng ganyan. Kaya nga sinasabi ko kanina baka magulat na lang tayo pag gising natin yung Pilipinas hindi na sa atin. So yun ang tanong ng taong bayan. Lahat ng binibintang nyo sa mga Duterte, bakit kayo gumagawa, Mariosep naman? Gold, gross international reserves ang sinasabi. Ang tanong ng bayan, yung gold reserve. Ilang toneladang naibenta? Saan napunta yung pinagbentahan? Kailangan anong sagutin. ginawa nila? Yun, kailangan sagutin nila. Kasi talagang pag may nagtatanong ng mga ganyan, ano yung mga ganito-ganto, saan ginamit, saan ganito, contempt ka. Ito pa yung nangyari sa kanino ba to? Kaila Lorraine Badoy, tsaka kay Eric. Diba? Parang masama tayong magtanong. Diba? Hindi pa pwede yung ganun. Dahil yung mga tao may karapatang magtanong. Diba? Ang tao parte din dyan. Lahat ng taong bayan parte din dyan. Kung tutuusin nga, mas importante kami dyan eh. Diba? Dapat kami ang talagang mas nakakaalam dyan. Kayo nauupo lang kayo dyan, hinahala lang kayo. Diba? Kundi dahil sa mga tao, wala naman kayo dyan sa mga pwesto nyo. Then, ilang tonelada ang reserve natin ngayon? Tumaas ba ang gold reserve natin o bumababa? Yun ang dapat nilang sagutin. Wala, hindi nasasagot. Ito. Parang nililihis nila yung usapan. Si Ethel Pineda, think isa ito sa Noisy 37 na pinatawag. Isinare niya ang post ng Behind Asia. So, basahin natin itong post ng Behind Asia tungkol ito sa gold reserve ng Pilipinas. Nandito ang kasagutan sa tanong natin. Okay. According to data from World Gold Council, the Philippines gold reserve have seen a substantial decline. Okay? In recent years. Bumaba, substantial, malaki. Bumaba ng malaki ang ating gold reserve according to World Gold Council. Dapat itong sagutin ni Jose Castro. Anong comment nila tungkol nito? Okay. In the third quarter of 2023, the country held over 164.77 tons of gold valued at over 11 billion. Okay, so 164 tons. However, by the third quarter of 2024, the reserves had decreased to 128.12 tons worth approximately 8.5 billion. This sharp decline of over 36.65 tons has raised concerns and prompted discussion within the Filipino community. So, yung naibalita last year, 24.9 tons of gold. Dito ngayon, lumalabas na bumaba ang ating gold reserve ng 36.65 tons of gold. Kita nyo bumababa, sa susunod nga, ubos na yan. So, sa ngayon, ang total gold reserve natin as of third quarter of 2024, na lang, 128.12 tons of gold. So ngayon, 2025 naman. Kawawa naman tayo, no? 2025 pa lang, Mariosep.
Mga ilang taon pa ba tayo magtsatsaga? Hindi natin alam kung nabawasan na ulit. Ito sana ang dapat nilang sagutin. Hindi yung statement Yes. ng wala akong Yes. naintindihan sa statement ng Bangko Sentral, yung binasa ni Jose Castro. Mas naintindihan ko pa itong post ng Behind Asia, bumaba, substantial decline. Nawalan tayo 36.65 tons of gold. Sana ito ang sagutin ni Jose Claire Castro. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin yung video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.